Pagkatapos ng kanilang kasal ay kaagad silang dumaretso ng bahay nila dahil doon ang Pagkatapos ng kanilang kasal ay kaagad silang dumaretso ng bahay nila dahil doon ang kanilang reception. Hindi man marami ang kanilang handa ngunit para sa kanya ay sapat na iyon, ang makasal at makasama niya si Andrew iyon ang pinakamalaking nangyari sa buhay niya. Wala naman sila gaanong bisita kundi sila lamang na mga pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Hoy Chantal, ready ka na ba mamaya sa honeymoon ninyo ni Andrew? Tanong sa kanya ng kaibigan niyang si Micah. Handang-handa na ako, Micah. Next naman, good luck friend, hagalingan mo para makabuo kaagad kayo. Kinikilig pa ito habang binubulong iyon sa kanya. Habang kausap niya si Micah ay napansin niyang balisa si Andrew at panay ang lagok ng alak nito. Iniwan muna niya saglit si Micah para lapitan ito. Babe, tawag niya rito. Tumingin ito sa kanya at sa tingin niya ay lasing na ito. Oh, ikaw pala babe, may kailangan ka ba sa akin? Wala naman, napansin ko lang kasi na kanina ka pa balisa at panay ang lagok mo ng alak. Ah, iyon ba? Okay lang ako babe, gusto ko lang uminom para mamaya sa honeymoon na natin. Halika sabayan mo akong uminom, sabi nila mas masarap ang lovemaking kapag medyo nakainam. Pero hindi naman ako yumiinom ng alak babe. Kahit kunti lang please. Okay sige pero isang shot lang ha. Okay babe. Binigyan nga siya nito ng isang basong alak at kaagad niyang ininam. Mapait ang lasa noon pero tiniis niyang inumin dahil iyon ang request ng kanyang asawa. Ang akala niya ay hindi na siya nito bibigyan ng alak ngunit muli siya nitong inabutan. Ininam niya ulit ito. Sige na babe, mauna ka na sa kwarto natin, susunod ako kaagad. Utos nito sa kanya. Agad naman siyang tumalima at sinunod ang utos nito. Pagkapasok niya ng kwarto ay kaagad siyang naligo at sinuot niya ang pinaka-sexy niyang nightdress. Gusto niya kasing maakit sa kanya ang asawa niya, dahil nakainom siya ng 2 baso ng alak kaya medyo nakakaramdam siya ng pagkahilo. Nang matapos siyang magbihis ay nakatanggap siya ng tawag galing kay Andrew at sinabi nitong paakyat na ito ngunit kailangan niya daw muna patayin ang ilaw para excited. Natatawa siyang sinunod ang gusto nito. Humiga na lamang siya ng kama habang hinihintay ang pagdating nito. Samantala agad na tinawagan ni Andrew si Bryson at pinapunta na niya ito, ilang sandali lamang ay dumating na nga ito ng bahay nila. Nasaan na siya? Nasa kwarto na. Sige na Bryson, umakyat ka na at gawin muna ang gusto mong gawin ng matapos na ito. Relax Andrew, hindi ko naman uubusin ang asawa mo, titikman ko lang H. Nakangisi pa itong tumalikod sa kanya. Inis niyang nilagok ang alak sa baso. Siya sana ang kasama ngayon ng asawa niya, hindi si Bryson. Maingat na binuksan ni Bryson ang pintuan ng kwarto dahil madilim kaya kailangan niyang manggapa, hindi naman niya pwedeng buksan ang ilaw dahil makikita siya ni Chantal. Ilang sandali pa ay narating niya ang kama at nakapa niya si Chantal. Babe, bakit ang tagal mong umakyat? Dahil hindi siya pwedeng magsalita dahil baka mabusesan siya nito kaya kinapa na lamang niya ang mga labi nito. Nang mahanap ng mga kamay niya ang pakay niya ay agad niya itong sinunggaban ng halik. Halik na sabik at halik na puno ng pagnanasa. Habang magkahinang ang mga labi nila ay abala ang mga kamay niya sa paghaplos sa malambot nitong katawa asterisk. Halos mapaliyad ito nang bumaba ang mga halik niya sa leeg nito. Pinapantasya pa lamang niya ito ay nag-iinit na kaagad ang kanyang buong katawan, mas malala pala pag nasa totoong eksena na dahil para na siyang mababaliw sa babae. Samantala bagamat may nararamdaman na kakaiba si Chantal sa asawa niya ay hindi na lamang niya iyon inintindi dahil sa kakaibang init na binibigay nito sa kanya ng mga sandaling iyon. Matagumpay na naangkin ni Bryson si Chantal ngunit may natuklasan siya rito. Hindi siya makapaniwala na siya ang unang lalaking nakaangkin rito. Buong akala niya ay may nangyayari na sa dalawa dahil matagal nang magkasintahan ang mga ito. Labis siyang nasapresa at nasiyahan sa nalaman niyang iyon. Iniwan niya sa kwarto ang mahimbing na natutulog na si Chantal, lumabas siya para kausapin si Andrew. Natagpuan niya itong umiinom pa rin at sa tingin niya ay lasing na ito. Umupo siya sa katapat nitong upuan at ubod ng lapad siyang ngumiti rito. Hindi mo naman sinabi sa akin Andrew na virgin pa pala ang asawa mo, Ham. Tapos ka na diba? So ano pa ang ginagawa mo rito Bryson? Umalis ka na dahil bayad na ako sa'yo at super pa iyon. Yeah, you're right, bayad ka na nga sa akin at super pa dahil hindi ko inaasahan na ganyan ka katen asterisk. Imagine pinambayad utang mo sa akin ang asawa mo sa mismong honeymoon nyo, at hindi lang iyon, hindi mo man lang kinuha ang isang bagay na dapat sa'yo dahil isa kang ga asterisk /tang. Bawiin mo iyang mga sinabi mo, bawiin mo. No, hindi ko babawiin ang nasabi ko na dahil wala iyon sa pagkatao ko.
At since ako naman ang unang nakagal asterisk sa asawa mo, may maganda akong gustong i-offer sa'yo. Anong offer? Bayad ka na sa utang mo sa akin, ngayon naman gusto kong ibenta mo sa akin ang asawa mo dahil hindi siya nababagay sa lalaking katulad mo. At kanino siya bagay sa'yo? Yes, Andrew, sa akin siya nababagay dahil sa akin gagawin ko siyang isang prinsesa at iingatan ko siya. Wes, mangarap ka dahil sa akin lang si Chantal. 3 milyon kapalit ni Chantal. Sa'yo na ang pera mo, Bryson, dahil hindi ko pinagbibili ang asawa ko. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko at mapatay kita, alis. 10 milyon sapat na ba iyon o kulang pa? Sabihin mo lang at dadagdagan ko pa. Marahas siyang napabuntong hindi siya makapaniwala sa laki ng halaga na binanggit nito. Paano kung sabihin ko sa iyong maliit na halaga lamang para sa akin ang 10 milyon? Then sabihin mo sa akin kung magkano ang gusto mo nang matapos na tayo. 50 milyon, Bryson, sa'yo na si Chantal, kaya mo ba ha? Okay, deal. Bukas na bukas din makukuha mo ang 50 milyon pero may kondisayon ako. Ano naman iyon? Gusto ko sa oras na matanggap mo ang pera ay lumayo ka na sa lugar na ito at hindi ka na pwedeng magpakita pa kay Chantal dahil pag-aari ko na siya at sa akin na siya. Deal. Good. Kung ganoon, tapos na ang usapang ito, magkita na lamang tayo bukas sa opisina ko. Sa ngayon kailangan ko nang balikan ang asawa ko, hahaha. Ang akala ni Andrew ay hindi papatulan ni Bryson ang 50 milyon dahil masyadong malaking halaga iyon, ngunit nagulat siya nang pumayag ito at hindi nagreklamo. Sinadya niyang lakihan ang halaga para hindi nito mabili si Chantal dahil wala naman talaga siyang balak na ibenta ito. Mahal na mahal niya ito simula nang unas lang magkita, kaya buong puso niya itong iningatan, tapos sa isang iglap lamang ay mawawala ito sa kanya dahil sa malaking pera na pwedeng mapasa kanya. Matagal na niyang gustong magkaroon ng pera para makapagtayo siya ng negosyo na gustong-gusto niyang itayo, ngunit wala siyang sapat na pera kaya hanggang pangarap na lamang siya. At ngayon na pera na ang lumalapit sa kanya, tatanggihan pa ba niya iyon? Samantala, maingat na tumabi si Bryson kay Chantal at niyakap ito. Hindi mawala-wala ang ngiti sa kanyang mga labi dahil sa wakas nasa kanya na ang babaeng matagal na niyang pinapangarap at pinapantasya. Kung alam lamang niya noon na pera lamang ang katapat ni Andrew, edi sana matagal na niya itong ginawa. Gumalaw si Chantal at humarap sa kanya kaya magkatapat ngayon ang mga mukha nila, kahit madilim ay naaaninag niya ang maganda nitong mukha na siyang kinababaliwan niya rito simula nang una niya itong masilayan. Tuldok, pinaglandas niya ang kanyang mga daliri sa makinis nitong mukha at habang ginagawa niya iyon ay hindi niya maiwasan ang mag-init. I love you, babe. Nagulat pa siya nang magsalita ito. Nakaramdam siya ng inis nang marinig ang mga katagang iyon na para kay Andrew lamang. Simula bukas, Chantal, ay kakalimutan mo na si Andrew dahil ako na ang mamahalin mo. Mahina niyang bulong rito ngunit may kasamang inis. Sa pangalawang pagkakataon ay muli niya itong inangkin at hindi pa siya nakontento dahil paulit-ulit niya itong inangkin hanggang sa mapagod siya at makaramdam ng antok. Nagising si Chantal na masakit ang kanyang buong katawan, lalo na ang parteng baba niya, ngunit hindi niya iyon alintana dahil alam niyang napasaya niya ng nagdaang gabi ang kanyang asawa. Naramdaman niyang nakayakap pa rin ito sa kanya. Maingat siyang gumalaw at humarap rito ngunit nagulat siya ng ibang lalaki ang kanyang nakita sa tabi niya. Walang iba kundi si Bryson Montemayor, ang makapangyarihang tao sa lugar nila.